Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Eto, mga kaibigan, utay-utay na nagbabago ang pananaw posisyon ng ating pamahalaan sa pangunguna ng ating Pangulo, Bongbong Marcos, tungkol dito sa pagsilbi at pag-aresto at pagpasok ng ICC dito sa ating bansang Pilipinas, sapagkat mga kaibigan, ito po ang magandang balita. Ayon ho sa DOJ, ay hindi haharangin, hindi pipigilin ang pag-aresto dito ho kay dating Presidente Digong at iba pa niyang kasama kapag inaresto ho ng ICC. Nako po, ay magandang balita ito, mga mahal kong mga taga-subaybay. Kung magugunita nyo, ay tinapi ko ito noong nakaraang araw at kanina din. May mga katunayan po tayo. Unang-una, ang nagkumpirma ho, ang ating Solicitor General Maynard Guevara ay kinumpirma ho, konfirmado, napapasukin ang ICC sa ating bansang Pilipinas. Malayang mag-imbestiga, malayang magtanong, malaya na ika nga po'y kumuha ng mga matitibay na ebidensya. Ba't huwag na makipag-coordinate ho sa kinaukulan? Basta't bahala kayo. Yun ang gustong iponto nitong Solicitor General Maynard Guevara. Kinumpirma. Kasabay ho ng pagbigay ng notice nitong ICC na nagpapaalam ho sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan na darating sila dito sa ating bansa upang kausapin itong si Senador Bato at iba pang sangkot dito ng mga retired PNP generals at mayroon pang active PNP generals. Ang sagot ng ating pamahalaan, hindi yan haharangan, mga kaibigan. At ito pa ho, ang isa pang katibayan, mainit-init pa. Galing ho sa DOJ, utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil hindi po gagalaw ang DOJ, hindi ho magsasarili yan na mga ganitong sensitibo na usapin. Kapag hindi ho o walang basbas ng ating mahal na Pangulo kagalang-galang Bongbong Marcos. Ano ho ito? Mga kaibigan, kinumpirma ng DOJ na hindi hahadlangan, hindi haharangan ang pag-aresto dito ho kay dating Presidente Digong at iba pa niyang mga kasama na nabanggit kong mga pangalan. Bakit napakainit pong usapin ito? Bakit ho nasabi natin na unti-unti na nagbabago ang posisyon ng ating pamahalaan? Dahil hindi naman po lingid sa inyo, mga mahal kong taga-subaybay, na paninindigan kahit itong ating Secretary of Justice noon ay sinasabi niya na kapag pumasok ang ICC sa atin ay aarestuhin niya. Yan po ay on the record. Sinabi ho dati ng ating DOJ, Remulla, na kapag pumasok ang ICC dito sa ating bansang Pilipinas, ay aarestuhin ng ating mga kapulisan. Ano ang nangyari? Bakit ngayon ay bumaliktad ang mga sinasabi nila? Ay magandang pangitain ho yan, mga kaibigan. Ay alam kung pabor din kayo dito, di ba? Sapagkat maliwanag ho dito, ipapakita ko po sa inyo ang resibo. Huwag kayong alis, ipapakita ko itong mga resibo na katunayan na hindi haharangin ang pag-aresto ng ICC dito kay dating Presidente Digong, mga kaibigan. Para na po sa lubos niyo pong pangunawa, ito ho, at ipapakita ko po sa inyo itong ating katibayan na kinumpirma ng DOJ, kinumpirma ng ating pamahalaan na walang makakapigil sa pag-aresto dito
kay dating Presidente Digong ng ICC. Inaanyayahan ko po kayo, panoorin, pakinggan. Ito po ng ating ipapakita. Diyan no sa screen. Nandyan ho naka-flash. Buhat po dito sa Teleradyo. Teleradyo shoutout po. Isang mapagkakatiwalaan din po na naghahatid po ng mga impormasyon, balita. At ito, babasahin po natin. DOJ won't stop possible Interpol arrest versus Duterte, other and drug war probe. August 1, 2024 po ito. Ilang oras lang po ang nakakaraan. Maliwanag po dyan. Ayon po sa DOJ, hindi haharangin ang pag-aristo ng Interpol. Ay nandito na pala ang Interpol Hinahanap ka na, Digong. Di po ba? Maliwanag po hindi fake news. Sa makatuwid itong sinasabi ng ating DOJ na ito. Katulad nga ho ng nasabi ko, hindi ho magsasarili ang DOJ. Ang lahat pong galawan na yan, lalo sa kanyang mga usapin, na ika nga po'y sensitibo. Alam po ng ating Pangulong Bongbong Marcos yan, na ika nga po, ang sinasa dito, hindi pipigilan ang ICC sa pag-aristo kapag inaristo po ng Interpol. Ito po, ituloy po natin. Hindi pipigilan ng DOJ ang pagsisilbi ng warrant of arrest ng Interpol laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang sangkot sa investigasyon ng war on drugs. Yan ang ulat ni Steve Rush. Buhat po diyan sa Teleradyo. Pakiulit nyo pong basahin. Kung hindi nyo po lubos maunawaan, nandiyan po, i-screenshot ho. Napakaliwanag ho, mga kaibigan. Yan, sarap ulit-ulitin ho. Nitong balitang itong artikulo na ito. Muli kong ulitin isa pa. Hindi pipigilan ng DOJ ang pagsisilbi ng warrant of arrest ng Interpol laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang sangkot sa investigasyon ng war on drugs. Buhat po sa Teleradyo. Ika nga po'y magandang pangitain. Mga kaibigan, sinasabi ko nga po sa inyo, mga mahal kong taga-subaybay, tayo po ay hindi nagpapakalat ng fake news dito. Dahil hindi po tayo nagmamalinis. On the record po ito, mga kaibigan. Nandyan ho, lagi ko pong sinasabi, na kapag nagtatala kayo tayo, dito ho, sa tungkol sa ICC at posisyon ng ating gobyerno. Ang lagi ko pong sinasabi, muli kong ulitin, na magbabago ang posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, magbabago ang posisyon at pananaw ng ating pamahalaan tungkol dito sa sinasabi nila noon na hindi pa papasukin ng ICC. Nandiyan na ho ang mga katibayan. Nagbago ang posisyon nila. Papapasukin ng ICC. Kung sinasabi noon na haharangin ang mga aresto at mismo sinasabi pa ng DOJ, aarestuhin ng ICC kapag pumasok sa ating bansa. Ngayon ho, welcome na welcome. Hindi haharangin. Mga kaibigan, malaya na mag-aresto dito kay dating Presidente Digong at iba pa niyang mga kasama. So mga kaibigan, yan ang sinasabi ko na hindi man mangyari ngayon ang aking mga punto de vista, public opinion. Mangyayari po at mangyayari po yan dahil mayroon po tayong pinagbabatayan. Hindi po yan sariling kuro-kuro. Nagbibigay po tayo ng mga komento, public opinion with regado at may sustansya. Yan po ang ibig kong sabihin, mga kaibigan. Kaya't yan ho. Yan ang sinasabi ko. Biglang nagbago na ang ika nga po'y posisyon ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan. Biglang nagbago na ang kanilang pananaw, mga kaibigan. So maliwanag po mga kaibigan dito sa ating tinatalakay. Abangan po natin ito. Sapagkat marami po ang nag-aabang dito. Na sana ho ay hindi lang po dito
sa puntong ito ay ka nga po hindi tayo nagkukonkludo dito. Marami pa po na ika nga po dapat tabangan dito. Dahil ang kinumpirma lang ho natin dito ay malayang ICC makakapasok ko sa ating Republika ng Pilipinas at pwedeng mag-imbestiga. At isa pa, ang Interpol ho ay malayang arestuhin itong dating Presidente Digong. Maging ang DOJ, hindi pipigilan. Ang ating pamahalaan, hindi pipigilan ho. At ngayon ho, mga kaibigan, gusto ko pong linawin, nasa red notice na po ng Interpol. Ito pong pangalan na dating Presidente Digong, kasama ho itong senador na si Ronald Bato de la Rosa, kasama rin ang kanyang mga kasangkot na mga retired General Police at mga active police so, mga kaibigan. So maliwanag ho at abangan po natin ito. Hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Muli kong ulitin, tayo po kung anuman ang naririnig nyo na anumang public opinion dito, tayo ho ay may pinagbabatayan, mga kaibigan. Diyan po sa comment section, gusto ko pong hingin ang inyong panig. Tama po ba itong pananaw ng DOJ? Tama po ba? Pabor po ba kayo dito sa sinasabi ng DOJ na si Secretary Remulla na hindi pipigilan ang pag-aresto? Kung sino man ang umaresto, ICC hindi pipigilan ang pag-aresto dito ho kay dating Presidente Digong. Ano po ang reaction nyo doon, mga kaibigan? Huwag po kayong matakot, may kalayaan po kayo magbigay ng anumang public opinion. Isang like lang ho sa video na ito. Muli po, maraming salamat sa lahat ho nang hindi pa nakasubscribe sa aking maliit pa na YouTube channel. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Kapag may pagkakataon ho kayo, pwede po kayong mag-share ng video na ito sa lahat ho nang hindi nag-i-skip ng ads nanonood. Maraming salamat po. Muli po, bye-bye. Palakpakan.